aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganon, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Yon. Okay, welcome back po muli sa aking channel mga kaibigan at shoutout po sa inyong lahat and pag-usapan po natin itong tungkol po dito at may kinalaman na naman dito kay Kibuloy and siyempre Amy Marcos pa rin no, mga kaibigan. Okay? Etong ating thumbnail na makikita nyo po na nariyan ay yan, Amy ayaw ipasubpina si Kibuloy, no mga kaibigan, na kung saan ay ipinapakita po doon, no? Ayan, sabi rito, Amy opposes subpoena versus Kibuloy, no? Sabi dito ni Amy mga kaibigan, nagulat nga ako. Mga member nga ng Senado, may mga senador, no? Dito mga kaibigan. Etong si Senator Amy, ano kaya ito? Naka-fentanyl kaya ito mga kaibigan? Sabi niya, no? Mga member daw ng Senado, no? Mga member ng Senado, may mga senador. Natural kapag ka-member ng Senado, 'di ba? Mga senador 'yun, no, mga kaibigan. Sabi niya, na may mga senador na nagpupumiglas na kailangan isubpina na si pastor. Para sa akin, hindi dapat, no, mga kaibigan. Sabi ni Amy Marcos, mga kaibigan, ay hindi daw dapat na isubpina etong si Pastor Kibuloy, no, mga kaibigan. Ano kaya dahilan, di ba? Kasi ako, mga kaibigan, ang nakikita kong dahilan dito, unang-una, syempre, di ba, kaibigan ng mga Duterte. Di ba? Bakit ko nga naman ipapasubpina? Di ba? Kung meron din naman akong kapangyarihan dahil ako kasama ako sa Senate, di ba? Nandun ako sa House of Senate, di ba? Ako ay isang senadora. So ibig sabihin, kung meron din naman akong pagkakataon at kapangyarihan na pigilan, di ba? Yung pagpirma doon sa subpina para doon kay Pastor Kibuloy, gagawin ko. Di ba mga kaibigan? Pwedeng yun ang isa sa dahilan, di ba? Kasi etong si Pastor Kibuloy, kaibigan ni di ba? Kaibigan ni Tatay Digong ko. O, di ba mga kaibigan? So, posible, di ba? Pwede rin na yun ang isa sa mga dahilan, no mga kaibigan. Alright, so ito mga kaibigan, meron akong nakitang lumang video. Meron akong nakitang lumang video mga kaibigan, no, na kung saan, no, bunga ng malikot kong isipan ay naiugnay ko dito sa ginagawang pagpigil, no, ni Amy Marcos para po dito sa subpina para kay Pastor Kibuloy, no mga kaibigan. So ito pakinggan natin, panoorin, no. Luma na tong video na ito mga kaibigan, sana malinaw yung audio. Birthday to our beloved Pastor Kibuloy. I wish you good health, safe travel, and a long, long life so you continuously share your blessings with others. Your grace that inspires all of us to take the Philippines to a higher, greater, and more spiritual level. For me, the Governor of Ilocos Norte, this is Amy Marcos. Happy birthday po. Yun. So mga kaibigan, posible po pala, di ba? Posible po pala na ito yung isa sa mga dahilan. Kaya nga sabi niya, para sa akin ay hindi naman dapat na isubpina. Di ba? Si Pastor Kibuloy, sabi ni Amy Marcos. Ano dahilan? Una, siguro dahil kaibigan nga ni Duterte, and pangalawa, meron palang lumang video mga kaibigan na nakita natin at dahil po sa
mapaglaro nating kaisipan ay naiugnay natin dito nga sa ayaw niyang pagpayag na masubpina etong si Pastor Kibuloy. Ano dahilan mga kaibigan? Ang sabi niya, dahil daw sa the grace, your grace inspired. Di ba? Kumbaga inspirasyon daw yung grace ni Kibuloy. So mga kaibigan, para po kay Amy Marcos, no? Ito lumang video na to, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, lumang video na ito, no? Pero sabi niya noon, hindi ko alam kung kailan itong pagbati niya na ito na kaarawan ni Apollo Kibuloy, mga kaibigan, ano? Pero dito ay binati niya at binanggit niya nga no mga kaibigan na si Apollo Kibuloy ay inspirasyon daw. 'Di ba? Inspirasyon daw, no mga kaibigan. And ako maiintindihan ko, no? Maiintindihan ko mga kaibigan, no? Kung sabihin ng iba na inspirasyon daw si Kibuloy, 'di ba? Dahil unang-una, sabi nga nila mahusay daw magsalita, mahusay daw mangaral. Ewan ko lang. 'Di ba? Mahusay daw mangaral. Pagkatapos ay siguro mahusay talaga dahil isipin nga naman ninyo kadami ng mga tao na naloko ni Kibuloy, 'di ba? So inspirasyon talaga para kay Amy, inspirasyon talaga etong si Kibuloy, no mga kaibigan. Pero ang tanong, hindi kaya nakita ni Amy, no mga kaibigan, yung mga kalokohan, yung mga tao, hindi kaya naramdaman ni Amy, 'di ba? Naging biktima ni Kibuloy, no mga kaibigan. Hindi kaya ito nakita ni Amy. At masasabi pa rin kaya ngayon ni Senator Amy nowadays that marami na ang nagrereklamo against Kibuloy, 'di ba? Yung mga pang-aabuso sa mga kababaihan, 'di ba? Yung mga inaasawa ni Kibuloy, 'di ba? Tapos yung mga kalalakihan na hindi nakakapagbigay ng tamang abuloy o tamang koleksyon, 'di ba? Ay pinarurusahan, pinapalo. Inspirasyon pa rin kaya? Inspirasyon pa rin kaya maituturing itong si Kibuloy? 'Di ba mga kaibigan? So dito mga kaibigan, isa na namang kapalpakan. 'Di ba? Masasabi natin na isa na naman itong kapalpakan, no, sa side po ni Amy Marcos. At etong si Amy Marcos talagang hindi na ata nag-iisip. 'Di ba? Hindi na ata ginagamit yung kanyang kaisipan. 'Di ba mga kaibigan? Na doon sa pagsasabi niya na para daw sa kanya ay hindi naman daw dapat na isubpina etong si Kibuloy, 'di ba mga kaibigan, ikaw ay isang senador. 'Di ba? Nakita mo na maraming although hindi sa kanya lumapit kundi kay Hontiveros, 'di ba? Kay Senator Risa lumapit yung mga tao. 'Di ba? Pero nakita mo 'yun. Napanood mo 'yun, 'di ba? Pagkatapos alam mo rin na merong request itong si Senator Risa tungkol po doon sa pagsubpina kay Kibuloy dahil ayaw ngang magpakita, ayaw lumantad ni Kibuloy, 'di ba mga kaibigan? Si Kibuloy ay parang isang kriminal na tago ng tago. Imbis na harapin yung mga problema, 'di ba? Yung mga reklamo sa kanya tago ng tago. At ang balita pa nga natin ay lumipad na papunta doon sa bansa na kung saan ay hindi kumikilala sa Diyos, 'di ba? Pero ito ay isang pastor at nagpapakilala pa na anointed one of God. 'Di ba mga kaibigan? Pero pagdating kay Senator Amy mga kaibigan ay ang sabi niya ay hindi daw dapat isubpina. Ibig ba sabihin nito, Senator Amy, pwede ba kami magtanong? Tulad din ba ng pagtatago mo doon sa mga baho, sa pagtatanggol mo, sa mga problema na lumalabas at lumalantad, 'di ba? Against doon sa kinakilala mong mga kaibigan ngayon na mga Duterte, ganun din ba ang gagawin mo dito kay Pastor Kibuloy? Nagtatanong lang kami. Or totoo kaya yung nagiging sapantaha? 'Di ba totoo kaya yung nagiging sapantahan ng marami mga netizen na ikaw ngayon ay
tagapagtago, 'di ba? Ikaw ay tagapagtago bilang isang spokesperson ng mga tiwali. Nagtatanong lang kami, Senator Amy, 'di ba? Oh, sana, sana, no, sana yung yung galing mo, yung karisma mo, 'di ba? Bilang isang senator, bilang isang Marcos, 'di ba? Yung husay mong magsalita, yung galing mong mangumbinsi ng mga tao, dati 'yun, dati 'yun, no? Sana gamitin mo naman. Sana gamitin mo naman sa tama, 'di ba? Kasi walang nakikita ang mga netizen, wala kaming nakikita na masama kung halimbawa man na magpakita sa Senado at harapin sa Senado ni Kibuloy yung mga reklamo sa kanya. Wala kaming nakikita ron na masama. Wala kaming nakikita masama na isubpina si Kibuloy para sa gano'n ay once and for all ay matapos na yung mga usapin. Pero bakit ayaw mo? Bakit ang sabi mo ay hindi na kailangan? 'Di ba? Ba't ang sabi mo ay hindi na kailangan na isubpina? Ano meron, Senator Amy? 'Di ba? Hihintayin mo pa ba na talagang malugmok ka na ng husto? Hihintayin mo pa ba na kapag katapos na yung termino mo bilang senator ay wala ka na talagang kakampi? Na kahit yung iilan na lamang na sumusuporta sa'yo ay mawawala na rin? Yun ba hinihintay mo, Senator Amy? Sa akin bilang isang loyalista mga kaibigan, I still give a chance. I'm still trying to give a chance to Senator Amy. 'Di ba? Baka sakali, meron pang pagkakataon, Senator Amy. 'Di ba? Kilala mo mga loyalista. Huwag mong hintayin, huwag mong hintayin na yung nagawang pangdededma sa iyo doon sa Ilocos nung ikaw ay nagsalita, huwag mong hintayin na buong Pilipinas, lahat ng mga loyalista, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, dedmahin ka na rin. 'Di ba? So yun lang mga kaibigan, no? Simple lang yung ating pag-uus tungkol doon sa ating tungkol dito sa content natin na ito, no, mga kaibigan. Kung meron po kayong kung meron po kayong mga karagdagang komento at masasabi tungkol dito po sa ating napag-usapan, no, mga kaibigan, itong ating nai-content ngayon, no, ay please don't hesitate, no po mga kaibigan, to comment on our comment section, no, mga kaibigan, no? Kung meron po kayong masasabi tungkol po dito sa ating dito sa ating topic ngayon, no? Paki-comment niyo lamang po diyan sa sa comment section, ano? And bago tayo magpaalam ay tayo muna yung magbabasa nitong mga comment nitong ating mga kaibigan, ano? From Eli Manilili, member ni Kiki Buloy, may record ng nagmi-meeting ang sino mang tumiwalag sa religion nila ipapapatay daw ng walang awa, sabi yan ni Eli Manalili, okay? Napanood ko rin yan, napakinggan ko rin yan, ano? Okay? And Kabsat Makoy, shout out Kabsat Makoy, persona non grata na siya ng mga Ilocano, mag-adapt ka na sa mga magpa-adapt ka na sa mga Duterte. Madam Patola, total naman, ilang beses mo rin binasto si Apo PBBM. Maawa ka kay Imelda. Siya ang apektado dito. Di ba, mga kaibigan? Oh. And Jun Yap, tama ka, dramahan mo, Amy Duterte. Oh, tama ka. Tama na kadramahan mo, Amy Duterte from Jun Yap. Okay? And from Red 101, game over for Mrs. Senator. And okay, and JC Moss, sabi ni Percy, dati tumakas yan si Kibuloy at mga ari-arian niya mawawala sa kanya. Sabi ni JC Moss, okay? And imbag na rabi, Kuya Al, musta Kuya Al, ingat at God bless. Kanayon Kuya Al, protect, defend Apo PBBM till the end. Yan ang ating ginagawa, no? Kaibigan ni Duterte, sabi ni Eli Manalili, kaibigan ni Duterte si Kibuloy, same feather flock together. Mamamatay tao, yan ang sinusuportahan ni Amy. Hindi na yan iboboto pa ng tao, hindi magandang layunin niya. Di ba? Nakita mo yun, Senator Amy?
Nakita mo yung mga kaisipan ngayon ng mga Pilipino, no? Ito, iilan lang ito mga kaibigan natin na nagko-comment dito. Pero ito yung kanilang mga komento, ito yung sumalasalamin sa komento ng karamihang mga Pilipino. So, kailan ka magbabago? Kailan ka magigising? Kapag kahuli na ang lahat? Di ba? Sabi ni Ramon Estuaria, shout out Ramon Estuaria, ang isang tunay na Marcos hindi kumakampi sa masasamang tao kasi ang pamilya nila ay magalang, mabait, mapagmahal at may takot sa Diyos. Pero si PBBM na sinabi niyang kapatid, sinisira niya at binabastos. Di ba? Tama yung sinabi niya ni Ramon Esturia. Di ba mga kaibigan? Oh. Okay? Chopaeng from Chopaeng, shout out. Kalungkutan niya, kalungkutan yung speech ni Amy. Walang pumalakpak, walang pumansin. Daig pa niya ang naka-blacklist sa mismong lugar niya. Kakahiya kasi pinaggagawa niya, lalo na kay PBBM. Exactly. Di ba mga kaibigan? Oh. So, yun mga kaibigan, at maraming salamat po sa inyong lahat. And again, shout out po sa kanina ay umabot tayo ng 100 plus, mga kaibigan. And sana naman, RN2sen, shout out. Sana naman mga kaibigan ay pakiiwanan na lamang po ako ng like. And gaya nga po ng lagi ko sinasabi, di ba? Kapag tayo ay nagla-livestream, sabayan nyo na rin po ako ng pag-LS. Like and share po mga kaibigan. Like and share po yung ating video para sa ganun ay marami pa po ang maabutan nitong mga pinag-uusapan natin, mga bagay-bagay na pinag-uusapan natin dito sa aking channel. And I would like to take this opportunity also na magpasalamat mga kaibigan. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan, Maraming salamat po doon sa nagpadala sa atin ng blessings at doon sa ginawa na ginamit na paraan para makaabot po sa atin yung blessings. Maraming salamat po sa inyo. Kilala nyo na po kung sino kayo, And it really a big help po, mga kaibigan. At Diyos na po ang bahala na magbalik ng mga blessings na patuloy ninyong isineshare, So yun mga kaibigan, maraming salamat. Don't forget to like and share po yung ating video. And God bless. See you again sa ating susunod na mga live stream na po. Bye-bye! Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas.